So welcome po sa inyong lahat, mga ka-wonderful, mga ka-new life, mga kapatid, kapuso, kapamilya, ka-espiritu, dito po sa programa ng The Wonderful Acts of God ng Jesus is Wonderful Ministry at ng New Life Community. Again, kasama ko po ang mga kabataan dito. Purihin po ang Panginoon at ang mga elders po natin sa community. Nariyan po sila Ate Evelyn, Brother Anday, at ang isa sa mga leader at elder po natin sa katauhan po ni Sister Lumen Maralas. So, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. So, napakaganda po ng aming venue sa mga sandaling ito. Praise the Lord. Pwede ho ba nating minsan palakpakan ng ating mahal na Panginoon? Ayan. So, ang ating pong topic, kanina po nag-preach ang ating kapatid sa topic na settle unto God's presence or settle into God's presence. Yun na rin po ang aking magiging topic sapagkat yun naman po ang inassign ni Lord na aming pong pag-aralan, pagnilay-nilayan kasama po sa inyong lahat na nanonood po sa akin ngayon. Ito po ay hango sa mga salitang pamoso o mga salitang kilala po sa Biblia. Kung meron po kayong Bible, mga magulang at kapatid, ilabas po ninyo inyong mga notebook, notepads, inyo po mga gadgets, at sundan nyo po kami sa kilalang mga talata sa Biblia sa Matthew 18:18 to 20. Again, ang title po natin, Settle unto God's Presence. Bakit kailangan po nating manatili sa presensya po ng Panginoon despite or in spite itong ating pong nararanasang pandemic o kagutuman o kahirapan o mga sakit o sakit? Nawa po magbigay sa inyo ng kalakasan o na encouragement o enlightenment ang mabuting balita na ibabahagi po sa inyo ng abang lingkod na ito, na ibinahagi rin ng kapwa ko lingkod sa katauhan po ni Sister Lumen Maralas. Matthew 18:18 to 20, babasahin po ng ating kapatid si Brother Anday Ignacio. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot nyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Tandaan din ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking amang nasa langit. Amen. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Mga magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating mahal na Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. So, minsan pa, sa ngayon lang po nakapagbukas, welcome po sa programa ng The Wonderful Acts of God. We are here at Farm View, dito po sa Pandi, Bulacan. Okay? Bakit kailangan po nating manatili sa presensya po ng Panginoon? Bakit kailangan nating magpatuloy at isettle natin ang ating mga sarili sa presensya po ng Diyos? Gaya po ng ating narinig din namin kanina sa mabuting balita na ipinahayag ng aming kapwa lingkod ng Diyos sa buhay po ni Sister Lumen, at ngayon po ay aking dadagdagan at sususugan para naman po sa inyong mga nanonood po sa amin sa live stream na ito sa pangalan ni Jesus. Alam po ninyo, ang presensya ni Lord ay nagdudulot po ito ng conviction sa buhay. Pagka po ang presence ni Lord ay sumasa atin, nakoconvict po tayo, nagkakaroon tayo ng strong belief. Gaya po ng mga patotoo na amin pong narinig kanina, meron pong nagpatotoo rito na yung kanyang anak ay nagpositibo sa COVID-19. Sa simula, natakot siya, sa simula, nagpanik siya, pero
habang lumalakad po ang araw at oras sa kanilang buhay, nanalig po siya sa salita ng Diyos, nanalig po siya sa mga pangako ng Panginoon. To cut the story short, gumaling po ang kanyang panganay na anak sa pangalan ni Jesus because of God's presence. Can you say amen? Amen. Meron din po nagpatotoo rito, 7. Listen to this, 7 sa mga kasamahan niya sa trabaho ang nagpositibo sa COVID-19. Pero ipinagpe-pray po ng mga lingkod ng Diyos, ipinagpe-pray ng mga kapwa mananampalataya ng Panginoon. To cut the story short, yung 7 na nagpositibo sa COVID-19 ay pinagaling po ni Lord. Nang dahil po sa presence, dahil po sa power, dahil po sa salita ng Diyos, dahil po sa mga panalangin ng mga kapwa po lingkod ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron po nagpatotoo rito, yung kanyang kuya ay na-bypass po, nagkaroon ng failure sa kanyang puso. Pero ayon po sa kanyang patotoo, pinagaling po ni Lord at matinding himala po rito, yung 300,000 na bill, or rather 1 million na bill, yung 1 million na bill sa hospital, naibaba po sa 300,000. Sa pangalan ni Jesus, hindi ho ba himala yan? Hindi ho ba kumilos ang presence, ang power po ng Diyos sa buhay po ng mga kapatid nating ito? Amen. Can you say amen? Amen. So napakabuti po ng Panginoon. Kaya 3 bagay lang po ang gusto ko pong i-share sa inyo kung bakit natin kailangan na manatili, magpatuloy. Again, why we need to settle unto God's presence. Number 1, envision ourselves through these verses. Envision ourselves through these verses. Kinakailangan po nating ipakita sa ating mga sarili, makita sa ating mga kaisipan mismo na itong mga talatang ito, in the midst of pandemic, in the midst of pain, in the midst of problem, in the midst of sufferings, in the midst of failure, and so on and so forth, kailangang makita sa ating mga sarili, makita sa ating kaisipan, yun po ang meaning ng envision, na kung saan itong mga talatang ito ay ating pong bibigyan ng pansin, bibigyan ng diin, bibigyan ng focus sa ating buhay o buhay pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Can you say amen? Amen. Bakit? Kasi ang pangako ni Lord, 2 or 3 gathered in His name, He will be in the midst of us. Kaya hindi lang po kami, kundi kayo rin po, kasama nating lahat ang Panginoon. Kaya ganun natin pinangahawakan ng mga salita po ng Diyos. Kasi ang Diyos po ang gumagawa ng himala, ang Diyos po ang gumagawa ng lahat ng mabubuting bagay sa ating buhay. Not only through these verses, kundi sa lahat po ng mga salita ng Diyos na ating nalalaman, pinag-aaralan, o naririnig, o purihin ng Panginoon. Gusto ko lang i-welcome itong presidente namin, Sister Lumen. Nanonood yung presidente namin sa aming batchmates. Purihin ng Panginoon. Mahal na Pangulo. Brother Edward, Rita Jacob. You are watching. Nandito siya. Nandiyan pangalan niya. Hindi, yung pangalan. Thank you Brother Edward. Pangulo namin yan sa aming batch sa high school. Nanonood siya. Again, itutuloy ko po. So, bigyan natin ang isa pang talata, kuya. John 20 verse 19 saka John 20 verse 26. Why we need to settle unto God's presence. Dito sa mga supporting verses na ating pong winika, in the midst of pain, in the midst of sufferings, in the midst of failure, in the midst of what we call pandemic. Itong pandemyang ito, di ba? Tama po? Can you say amen? Amen. Pwede kayong sumagot, my brothers and sisters in Christ? Pakibasa nga po, Brother Anday, John 20 verse 19 at saka John 20 verse 26.
Kinagabihan ng araw din yun, maunang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinarawan ng mga alagad, dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumayin niyo ang kapayapaan." Ayan, verse 26. Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumayin niyo ang kapayapaan." Oh, ayan po, in the midst of fear. Oh, kasi natatakot po rito yung mga alagad eh. Oh, sa sobrang takot nila, nagtago po sila sa upper room. Nagtago po sila sa isang silid, hindi po sila lumalabas dahil po sa takot. Same thing with us. Marami po sa atin ang natatakot sa pandemyang ito. Hindi ba? Tama po? Amen. Pero mapapansin po ninyo, sa kabila po ng takot, bigla pong dumating si Jesus. Yung presence niya, nagmanifest. Nagmanifest yung presensya ng ating Panginoong Hesus. Bigla po siyang nagpakita at nagpakawala po siya. Meaning, nagbigay siya ng kaloob. At ang ibinigay niyang kaloob ay ang kaloob ng kapayapaan para mapawi, matalo, masettle itong fear na nararanasan po ng mga alagad during that time. Can you say amen? Sa pangalan ni Jesus. Oh, ganun din po sa inyo na nanonood po sa amin ngayon. Ano man ang hinaharap mo sa buhay, ano man ang problema mo o pagsubok mo sa buhay, pagka ini-envision natin, again, pag nakikita sa ating isipan, sa ating mga sarili, itong mga salita po ng Diyos, meaning, ito po yung ating pinagnilay-nilayan, alam po ninyo, ang power ni Lord at ang presence po ng Diyos, higit sa lahat, ay magmamanifest. Kahit lang po, sa mga sandaling ito na nanonood kayo sa amin at naririnig nyo aming mga tinig o aming mga boses, ang mahalaga po, naniniwala kayo, naniniwala tayo na saan man merong dalawa, sobra na po tayo sa dalawa, sobra po tayo sa tatlo, kaya kasama po natin ang presence ni Lord, kasama natin si Jesus Christ sa mga sandaling ito, sa pangalan ni Jesus. Purihin po ang Panginoon. Kaya, yun lang ang gagawin mo, kapatid. I-inculcate mo lang sa isipan mo ito pong salita ng Panginoon. Ano nangyari kay Alan Kay nung magkasakit ng COVID-19? Isang talata lang sa Bible ang in-inculcate niya, in-envision niya sa kanyang isipan. One verse lang yun eh. Ano ba yung verse na yun? Kung inyo pong naalala yung patotoo niya. I am God that healeth thee. I am the God that healeth thee. Exodus 15:26, kuya. Yun lang ang in-envision ni Brother Alan Kay. Yun lang ang kanyang inisip ng inisip, Sister Lumen. Yun lang ang inisip niya, Sister Evelyn. Yun lang ang inisip niya, Sister Saysay. Yun lang ang inisip niya, Sister Glea. Purihin ng Panginoon. Exodus 15:26 po ang in-envision niya sa kanyang isipan, itong si Brother Alan Kay, nung tinamaan po ng COVID-19. Babasahin po ng ating kapatid. Exodus 15:26. Ang sabi niya, "Kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararana sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Egypto. Bakit? Akong si Yahweh ang inyong manggagamot." Kita nyo, akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Di lagay natin sa konteksto ng literal na version ng mundo. Ako ang doktor mo. Amen. Diba? Tama po? Amen. Ako ang doktor nyo. Sabi ni Lord. Makulang ang nagpapagaling, una sa lahat. Kahit anong inom natin ng gamot, at kung ano-ano mga inumin, pag hindi yan sinamahan ni Lord, wala rin mangyayari. Sabi nung isang post ng kapatid natin na nababasa ko, si Sister Virgie Lim Perito,
Purihin ng Panginoon. May post siyang ganun eh. Pinost niya yun eh. Oh, di ba? Tama ba yon? Amen. Oh, nanonood din yung kumpare ko, si paring Leo Tabalon. Purihin ng Panginoon, talaga naman nagagawa ng Word of God, oh. Oh, di ba? Can you say amen? Amen. Oh, meaning, yung Word of God ay mismong presence ni Lord. John 1:1. Yung Word of God mismo, presence ni Lord yun eh. Amen. Kasi yung Word of God mismo, si Jesus Christ yun eh. Mga magulang at kapatid eh. Pag yan ang ini-envision natin, Word of God, si Jesus, totoo yun. John 1:1. Brother Kuya, Anday. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Kita nyo, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Oh, ang salita mismo si Jesus. Meaning, yung salita, presence ni Jesus Christ yun. Amen. O, saan ka pa? Wala ka ng, mapangahawakan, kundi itong mga bersikulo o talata ng Biblia na pwede mong, pag nilay-nilayan na siyang kikilos at gagawa, hindi lamang sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito, kundi ganun din po sa inyo na nakikinig at nanonood sa akin, sa amin, sa mga oras na ito sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Pangalawa, itong talatang ito ng Matthew 18:18-20, ang isa sa meaning ito, sense of agreement. There must be a sense of agreement, meaning compatibility, yan, harmony, unity. Kailangan meron dalawang nagkakasundo, meron tatlong nagkakaisa o nagkakasundo para yung presence ni Lord naroon, di ba? Tama po? Ano tawag doon? Ano tawag doon na binanggit ko sa inyo kanina? Agreement. Agreement. Mag-a-agree lang po kayo, mga magulang at kapatid. Mag-a-agree ka lang, Sister Kiel, Alba, Matinong. Purihin ng Panginoon. Nagpapasalamat tayo, pinapupurihan natin si Lord dahil yung kanyang anak na si Sister Dayan ay pinagaling din ng Panginoon. Pinagaling ni Lord. Hallelujah. Sister Dayan. Oh, di ba, Sister Kiel? Oh, hindi ka makapagpatotoo. Ako na lang nagpatotoo, Ate Akel. Purihin ng Panginoon. Kita niyo po nagagawa ni Lord. Bakit? May dalawang nagkasundo eh. Halimbawa, nag-usap kami ng kapwa ko lingkod ng Diyos. Uy, pwede ba tayo mag-pray? Sige, mag-pray tayo. Tapos, pagkasunduan natin sa pamamagitan ng talatang ito. Ganun po yon. Pagkakasunduan nyo lang, may harmony. Ika nga. Oh. Kailangan, kung si Glea at saka si Saysay nagkasundo. Purihin ng Panginoon. In harmony sila, in harmony. Purihin ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Nagkaisa sila. Sabi nila, ganito gagawin natin mamaya. Pag magtotok na si Mami Lumin, saka si brother, si pastor, pag magtotok na si pastor at si pastor, purihin ng Panginoon, ganito gagawin natin, Saysay, Sabi ni Saysay, oo, Glea, kang mag-alala. Pagkakasunduan natin yan, nagkasundo nga, purihin ng Panginoon. Importante po yun eh. Bakit? Malinaw na malinaw. Kuya, pakibasa mo lang yung 18:18. Matthew 18:18 lang, kuya. Huwag na natin isama yung 19 and 20. Doon lang muna tayo. Para ma-verse by verse natin. Matthew 18:18. Tandaan ninyo, ano mang ipagbawal nyo dito sa lupa, ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot nyo dito sa lupa, ay ipahihintulot sa langit. Tandaan ninyo, hindi naman sinabing tandaan mo, hindi ba? Tama po? Amen. Sabi, tandaan ninyo eh. Nag-uusap yung dalawa o tatlo o ilan man. Sabi niya, tandaan ninyo. Sabi ni sulat ni San Mateo. Ano man pagkasunduan ninyo dito sa lupa, pagkakasunduan sa langit. Ano man ang talian ninyo dito sa lupa, tatalian sa langit. Ano man ang kalagan ninyo dito sa lupa,
kakalagan sa langit. Oh. Tapos kasunod nun, pag meron 2 o 3 na nagkatipon o nagkasundo, naroon si Lord sa kanilang kalagitnaan. Can you say amen? Amen. Oh, pagkakasundo eh. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya magkasundo tayo. Sabi mo, magkakasundo lang eh. Pagkakasunduan lang eh. Kumbaga sa nag-iibigan, saan tayo magkikita? Anong oras? 5:00 ng hapon. Saan? Sa ilalim ng puno ng mangga. Sabi ganon. Mag-uusap. Mag-uusap yung dalawa. Saan puno ng mangga? Doon sa lugar ng Pandi. Purihin ng Diyos. Oh. Nagkasundo yung dalawang party. Oh. Para po meron tayong illustration, ha? May brothers and sisters in Christ. So, ano gagawin natin? Agreement in prayer. Sulat po ninyo. Agreement in prayer. Oh. Agreement in faith. Agreement in praise and worship. Ayan. At, siyempre, mag-a-agree tayo through God's Word sa pangalan ni Jesus. Amen. Tama po? Amen? Amen. Yun lang. Oh. Marami po ngayon, medyo walang pagkakasunduan, kaya yung presence, yung power po ng Diyos, ay hindi po nila maranasan. Kaya sa inyo po na nanonood sa amin, mga magulang at kapatid, mag-agree lang po kayo. Mag-a-agree lang po kayo. Oh, nang sa ganon, ang pagkilos at paggawa po ng Panginoon, kuya, pakibasa mo nga. Oh, bakit kinakailangan tayong mag-agree sa presence po ng Diyos? Romans, kuya, chapter 15, verses 30 to 31. Romans 15, verses 30 to 31. Mga kapatid, Mga kapatid. nakikiusap ako sa inyo. Ayan. Alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo at sa pag-ibig ng Espiritu. Tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na panalangin Ano? para sa akin. Oh. Idalangin ninyo, maligtas ako mula sa mga taga-Judea na ayaw sumampalataya at naway tanggapin ng mga kapatid sa Jerusalem ang paglilingkod ko para sa kanila. Sa gayon, kung loloobin ng Diyos, masaya akong makakarating dyan at muling masiglahin sa inyong piling. Kita niyo po si Saint Paul, oh, nakikiusap sa mga kapatid sa Roma. Humihingi siya ng panalangin, oh, para itong mga kapatid niya sa Roma ay mag-agree sa kanyang request. Kasi gusto niya makabalik sa Rome. Gusto niyang pumunta sa Rome eh. Sino gusto pumunta sa Rome? Lakas ang kamay. Parihin ng Panginoon. Ha? Sa Roma. Kita po ninyo. Yun ang konteksto nun eh. Agreement o kasunduan. Nangyari ba yon sa buhay ni Paul? Nakarating ba siya ng Rome? Nangyari. Nakarating siya ng Roma. Huh? So ito pong mga binabanggit kong talata sa inyo ay isang indikasyon na kapag meron pong 2 o 3 nagkasundo at nagkaisa, mas malakas ang pagkilos ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. Isa pang talata, kuya. Acts chapter 4 verse 24. Acts chapter 4 verse 24. Isa na lang po. Maiksi lang naman yung aking ipipreach ngayon. Acts 4:24, kuya. Patungkol pa rin po sa salitang sense of agreement. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Kita nyo, Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito. nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama po silang nananalangin. At ang sabi nila, Panginoon, kayo po ang may likha ang langit at lupa at lahat ng mga bagay na ito. Kita po ninyo, sama-sama. Yun po yung keyword dun eh, sama-sama. In harmony. Diba? Tama po? Amen. In harmony. Agreement o kasunduan.
Pangatlo, pinakahuli, mga magulang at kapatid, bakit mahalaga itong Matthew 18 to 20 to settle unto God's presence? Ano po ang dapat nating malaman o makita rito? We need to settle into what? Into His name. Kaninong pangalan? Kaninong pangalan? Sa pangalan ni Jesus. Settle into His name or settle into Jesus' mighty and powerful name. Can you say amen? Amen. Importante po yun. Na ilalagay natin ang ating mga sarili, yung ating mga kahilingan, yung ating mga request, mga magulang at kapatid, ay hihingin po natin mismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po sa kanino mang mga pangalan, mga magulang at kapatid. John chapter 14, 12 to 14. Para po talagang mas matugon tayo sa ating mga dasal at panalangin pagka ito po ay hinihingi at ginagamit natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi nagkakasundo po tayo sa Kanyang pangalan. Yun lang po ang gusto kong ipakahulugan sa inyo. Pakibasa nga po, Brother Kuya Anday. Ganito po ang sinabi ng ating Panginoon. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Hanggang John 14, 12 to 14, Kuya. John 14, 12 hanggang 14. 12 to 14. Oo. Pakatandaan nyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng ginagawa ko. Ayan, ang nananalig sa akin, sa pangalan ni Jesus yun, si Jesus yun. Can you say amen? Amen. Tuloy, Kuya. At higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa pangalan ko, ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Kita niyo po, meron kang kahilingan, meron kang request, meron kang pangangailangan. Kanino mo gagawin, kanino mo hihilingin, kanino mo ilalapit? Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa Kanyang pangalan, una sa lahat. Hindi kung kanino man. Para malubos yung ating kagalakan. John 16, 23 to 24. Ano pa sinasabi? Tungkol dito, sa usapin, sa pangatlo po nating pagninilay, na we settle into His mighty and powerful name. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa araw na yun, hindi nyo na kailangang humingi sa akin. Bakit? Pakatandaan ninyo, ano man ang hingin nyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Kita nyo? Hanggang kayo'y wala pa kayong hinihingi sa Kanya, sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ayan hihingi kayo sa pangalan ko Sabi ni Jesus hanggang ngayon, hindi pa kayo humihingi. So lahat ng narito ngayon, huwag kayong pumayag, huwag tayong pumayag na sa pag-alis natin sa lugar na ito, ay hindi tayo tugunin ni Lord. Amen. Tutugunin tayo ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Ganon din po sa inyong lahat, mga magulang at kapatid. One verse. Then I close. Isang verse na lang po. Colossians 3:17. Why do we need to settle into His mighty and powerful name? Ano po sabi ng Colossians 3:17? Brother Kuya Anday, pakibasa nga po. At ano man ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kita nyo? At sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ano man ang inyong gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ni Jesus. Napakalinaw po niyan, ha? Okay? Kaya mga magulang, mga kapatid, ano man po ang pinagdadaanan ninyo, ano man ang hinaharap po ninyo nating lahat, hindi pa man, gumagawa na po, kumikilos na po ang Diyos sa inyong mga buhay, sa ating mga buhay, sa pangalan
o sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang Diyos. Purihin po natin ang Panginoon. Panoorin nyo lang po yung replay nito sa mga hindi po nakapagbukas kagad ng live stream na ito. Ulitin nyo lang po. So, maraming pong salamat sa inyo pong dasal at panalangin. Again, kasama ko po ang mga lingkod po ng Diyos dito sa pangunguna po ng isa sa mga elder at preacher at leader po natin sa Jesus Wonderful at New Life sa buhay po ni Sister Lumen Maralas o ni Pastora Lumen Maralas at sa buhay po nila Brother Kuya Anday at nila Sister Evelyn at na mga kabataan na narito na ayaw po magpakita sapagkat shy po sila sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. So dumako po tayo sa ating shout out. Palakpakan po natin ating shy sila eh. Oh. Hindi ka naman pwede. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Tayo po ay magsha-shout out. Praise God. Binabati kita, Sister Lumen. Binabati kita, Kuya Boy o Engineer Maralas, Architect Lai Maralas, Ate Penny Reyes, ang iyong apo si Brother Leonard, dyan po sa Tondo Chapter. Binabati ko po kayong lahat dyan, mga taga Tondo na nanonood po sa akin at sa amin po ngayon. Binabati ko rin po ang mga taga Payatas sa panguna po nila Nanay Belen, yung mga elders po natin dyan, yung mga youth po natin dyan sa Payatas, purihin po ang Panginoon. Binabati rin po namin ang mga taga Iloilo dyan po sa lugar ng Commonwealth, sa lugar po ng Kalayaan, ng Batasan, ng Holy Spirit. Ganun din po yung mga taga Lagro Community. Maraming pong salamat sa inyo. Ang mga taga New Life, dyan po sa lugar ng Caloocan, ng Dagat-Dagatan, sa panguna po ni Sister G o ni Ate G. Dyan po sa Novaliches, kay Engineer Lawrence Maralas, kay Grace at yung mga anak po niya. Purihin po ang Panginoon, o anak nila. Salamat po sa inyo. Kay Sister Presi Totanes, dyan po sa Novaliches. Kay Sister Lori, na kapatid po ni Sister Presi, dyan rin po sa Novaliches. Ito po nga si Sister Chin, dyan po sa Green Park, Cainta. Si Brother Nato sa Antipolo. Si Brother Adi, na kapatid o rather bayaw ni Sister Presi. Binabati ko rin po kayo at ang inyong family. Lahat po ng miyembro ng inyong pamilya. Salamat po. Kay Brother Alan Lacerna, na kaibigan po ni Sister G. Sa mga taga Maypaho po, sa buhay ni Mami Glo Manalastas at sa kanyang family at sa kanyang mga kaibigan, purihin po ang Panginoon. Sa buhay po ni Ate Biring, dyan din po sa Maypaho, at ang kanyang pamilya, kanyang buong mag-anak, salamat din po sa inyo. Sa mga taga Pasig, sa buhay po ni Sister Beth Lu at sa kanyang family, itong mga walang chapter na ito, Sister Vivian Bisco, ayan, binabati natin. Wala silang chapter eh. Bagamat sa GIW sila umaten. Salamat po sa inyo. Purihin po ang Panginoon. Sa mga taga Iloilo, binati ko na ba Iloilo? Diyan po. Purihin po ang Panginoon. Sa buong NCR po, maraming pong salamat sa lahat po ng nanonood sa Jesus Wonderful Ministry at New Life Community. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Brother and Sister Lumen. God bless po sa inyong lahat. Ayan, meron pong mga comment na ganyan. Salamat po sa inyo. Purihin po ang Diyos. Sa mga taga-probinsya po, sa Leganis, Iloilo. Leganis, Iloilo, sa buhay po ni Brother George at ni Ate Doris. Thank you po sa inyo. Praise God. Sa mga taga, or rather, sa Restore family, na taga Iloilo rin po,
na mga kaibigan po nila Kuya George, nila Ate Doris, dyan po sa Leganis. Maraming pong salamat sa inyo. Sa mga taga Sarangani po, kay Sister Ems Pabula, sa mga taga Bataan, sa mga taga Bulacan, kay Sister Ann Cosme Clemente, ng kanyang mga magulang at ng kanyang mga kapatid at buo niya pong mag-anak. Sa mga taga Davao po, may nakanood po sa akin dyan sa Davao, sa Tagum at sa Davao City. Maraming pong salamat sa inyo. Diyan po sa Ilocos Norte at sa Ilocos Sur. Partikular po yung mga taga Narbacan, na mga kamag-anak po ni Sister Presi. Salamat po sa inyo. Kay Brother Atienza J. Anunuevo. Ayan. Ngayon ko lang nabasa yung name niya. Atienza J. Anunuevo. Salamat po sa inyong panonood. Purihin po ang Panginoon. Sa mga taga Laguna, kay Sister Beng Ortañez. Sa mga taga Quezon Province, taga Cagayan, Gamay Katarman Samar. Sa mga inaanak ko po sa kasal, Sister Helen Marino and family and friends. Kay Brother Elwin, Sister Rhea, Princess at Saysay, salamat po sa inyo. Praise the Lord. Sa mga taga Romblon, taga Bicol, taga Zamboanga, taga Cebu, Batangas, Laguna, sa mga taga Cavite, buong Luzon, Visayas at Mindanao na nakakapanood po sa akin ngayon, sa amin po ngayon. Maraming pong salamat sa inyo. At sa mga nanonood po sa akin sa FB page ng Jesus Wonderful Ministry at sa YouTube channel po ng Jesus Wonderful Ministry, thank you po sa inyong lahat. Ngayon po ay kaalinsabay ng aking pagbating ito. Again, buong Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming pong salamat sa inyo. Sa abroad naman po, binabati ko Nanay Emmy Cabreros and family and friends. Yung mga taga El Shaddai po dyan. Nanay Emmy sa Seattle. Salamat po sa inyong lahat. Welcome po sa programang ito. Sa mga taga New York, sa buhay po ni Sister Malu Corpus. Sa mga taga New Jersey, nakamag-anak po niya Ate Doris at Kuya George, thank you po sa inyong lahat. Sa mga taga Southern California, yung mga kababata ko at kaklase ko po dyan, Protasio S. De Vera, Cesar De Peralta, thank you po sa inyo. Sa mga taga LA, kay paring Tony Cayado at paring Mario Jerusalem, thank you po sa inyo. Sa mga taga Canada, sa buhay po ni Sister Rose Tutanes Voiles at Mel Voiles at sa inyo pong family, thank you po sa inyo. Sa mga taga Qatar, sa buhay po ni Brother Rio Clemente, Ellen Grace Mandin and family o Mandin family, thank you po sa inyong lahat. Sa mga taga Dubai, kay Sister Leonor. Sa mga taga Thailand, Malaysia, Indonesia, sa Japan, sa buhay po ni Sister Edlin at ng kanyang family, thank you po sa inyong lahat. Sa mga taga Italy, sa mga taga Taiwan, partikular po kay Sister Rosalinda Chang. Sa mga taga South Korea, sa mga taga Israel, partikular kay Sister Lani. Sa mga taga UK, kay Sister Ann, na anak ni Sister Merlin. Sa mga taga Brussels, Belgium, partikular po sa buhay ni Sister Merlin Canto and family and friends. Sa mga taga Paris po, kay Sister Josie Lorenzo at sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasama sa community, at sa kanyang mga kaibigan. Salamat po sa inyong lahat. Sa mga taga Guam, kay Brother Alex Tutanes, Nicole Tutanes, Natalie Tutanes, at sa pinsan po ni Ate Presi sa Guam. Sa mga taga Australia, kay Sister Adele Tordesillas. Sa mga taga Dubai, kay Sister Leonor. Sa mga taga Macau, China, na inaanak po namin sa kasal ni Sister Lumen na si Brother Rogen at Sister Jamie. Purihin po Panginoon. Sa mga taga Oman, taga Papua New Guinea, taga Spain, Mexico, sa mga taga Saudi Arabia, South Africa at sa UAE, Abu Dhabi, sa buhay po ni Sister Beng, na kapatid po ni Kuya George. At sa lahat po ng batchmates ko sa high school, Sister Teres, Sister Doris, Sister Deng, Dr. Lucy Ann, nabasa ko rin yung pangalan ni Sister Rowena, at ng aming Pangulo, si Brother Edward. Purihin po ang Panginoon. At sa mga kumpare ko po sa PNB, Brother Leonard o Paring Leonard, Paring Reich, Paring Bert, Paring Henry, at sa nanay ko po, sa mga kapatid ko at sa mga pamangkin ko,
Diyan po sa aming tahanan, binabati ko po silang lahat. So maraming pong salamat sa inyo pong panonood at pag-share ng aking live stream na ito. Salamat din po sa panonood nyo sa FB page, sa lahat po na nakakapanood po dyan sa FB page ng The Wonderful Acts of God at ng Jesus Wonderful Ministry. Ganon din po sa ating YouTube channel. Mag-subscribe po kayo at i-hit nyo lang po ang notification bell. Nasa ganun po, notify po kayo pag meron po tayong bagong mga upload by the grace and help of God sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa mga nag-like, salamat po sa mga nag-comment, at sa mga nag-view at sa mga nag-share ng live stream na ito para po sa kapurihan at kalwalatian po ng Diyos sa pangalan ni Jesus. So tayo po tumayo, praise the Lord, at tayo po dadako sa panghuling panalangin. Aawit po ang ating mga kapatid. Bago po tayo mag-pray, isang awitin lang po, Brother Elmer, Sister Levy, Sister Jaja, purihin pong Panginoon, tayo po umawit. Hallelujah. Praise the Lord. So, I hope and pray na ang presence po ng Panginoon, we hope and pray na ang presence po ni Lord ay nasa inyo pong kalagitnaan sa mga sandaling ito sa pangalan ni Jesus. Sige po. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Sa bawat oras at araw, Yes, Jesus. ikaw ang kalakasan ko. Yes, oh God. Hallelujah. Laging inaasaw sa sila'y maragay. Yes, Lord. Yes, Jesus. Pag-ibig mo'y laging nadarama. Oh, praise you, Father. Praise you, Jesus. Laging hinahanda. Yes, oh Lord. Hallelujah. Bagasan ko'y laging naghihintay. Yes, hallelujah. Sa akin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, Yes, Lord. sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan. Yes, Lord. Sa nagtitiwala sa'yo, ang sama-samang pagsamba, sama-sama pagsamba. Agreement in worship, presensya mo'y bumababa. Yes, oh Lord. Laging nananalinan. Sa pagsikat ng liwanag, Yes, oh Lord. sa pagsikat ng liwanag, asa'y naghihintay, asa'y naghihintay, ang pangako mo'y nalagkasan. Yes, oh Lord. Hallelujah. Nagtitiwala sa'yo, sa nagtitiwala Yes. sa'yo. That's agreement and worship. Sa amin sama-sama pagsamba. Presensya mo'y bumababa. Yes. Sa amin laging nananalinan. Sa aming sama-samang pagsamba. Sa aming sama-samang pagsamba. Presensya mo'y bumababa. Sa
Yes, O Lord. Hallelujah. sa amin lang. Yes, Jesus. Oh, praise you, Father. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Hallelujah. Yes, O Lord. Sa amin Laging nananahan Yes, O Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sama po natin sa panalangin ang father po ni Sister Ann Cosme Clemente, si Ate Loida, si Sister Au sa kanyang US visa, si Sister Adele sa kanyang visa sa Australia, si Sister Rhea sa kanyang US visa, at ang lahat po ng mga kapatira na nagme-message po sa amin at humingi po ng dasal at panalangin sa amin ni Sister Lumen. Kasama po kayong lahat. Kayo pong lahat na nanonood po sa akin ngayon, kasama po kayo sa aming mga dasal at panalangin. Again, mag-agree lang po kayo. At doon po sa patotoo ni Sister Sheila Losada, yung pinag-pray po natin kahapon na isang diabetic patient na binigyan po ng lunas ni Lord. Salamat po kay Lord. Salamat po. Father, in the name of Jesus, muli po kaming lumalapit sa iyo. Patuloy ka po naming niluluwalhati, pinapupurihan at dinadakila sa aming buhay. Salamat po, O Lord, na sa presensya mo, gumagawa ka, kumikilos ka, at nagpapala ka, nagpapagaling ka, maging sa buhay po ni Ate Doris, O Lord, na pinagaling mo na, ang father ni Sister Ann, pinagaling mo na, si Ate Loida, pinagaling mo na. Ito pong Restore family na nawa po, magkaroon na po sila ng baby. Ito pong Sister Beng Cosme Ortañez ay magkaroon na rin po ng baby o magdalang tao na po. At ito pong Sister Au na sa kanyang pagdadalang tao, samahan mo rin po siya, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Lahat po ng mga pangalan, personalidad, churches, community, ministry na nanonood po sa akin, sa amin po ngayon, Lord, salamat po na tinugon mo sila, pinagpala mo na po sila, biniyayaan mo na po silang lahat sa pangalan ni Jesus. At ibinigay ang lahat ng mabuting bagay sa kanilang mga buhay. Salamat po sa healing, grace, provision, manifestation, giftings, signs and wonders, miracles, promotion, at breakthrough ng kanilang buhay, ng aming buhay sa pangalan ni Jesus. Salamat po, all of us are answered prayer na sa mga sandaling ito in the name of Jesus. Thank you po sa presence mo, sa power mo. Salamat po, Lord. All of us are saved, victorious, more than conquerors, triumphant, blessed, redeemed, saved, and most especially, all of us are valued and loved by you, God, in the name of Jesus. So thank you, Father, for being so nice, so good, and so true to your promises. Again, we all ask this in Jesus' name. We pray with the fellowship of the Holy Spirit, one God, forever and ever, and everybody say, Amen and Amen. Sister, bago po tayo magtapos, mga magulang at kapatid, sumain nyo ang kagandahang loob ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Ama, at ang pakikiisa ng banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen and Amen. Nais ko pong pabatiin sa inyo ang kapwa ko po lingkod ng Diyos. Nais ko pong pabatiin sa inyo ang kapwa ko po lingkod ni Lord. Ito po ang ating isa sa mga elder at leader. Nais po niyang bumati sa inyo, mga magulang at kapatid, para po makilala niyo naman siya. Upo po kayo. Upo po kayo, sister. Bumati po kayo. Hindi nyo akalain na maganda ako, no? Biro Hallelujah. lang po, biro. Ako Amen. po si Sister Luming Maralas, Yan. ang inyong abang lingkod. Yan. Wala pong ligaya sa aming buhay, kundi kayo mapaglingkuran Yan. sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Amen. Thank you po sa Thank inyo. you po lahat. So sa ating pong blessing, mga magulang at kapatid, God bless po sa inyong lahat.
God bless po, reigns. God bless. God save. Amen. God heals. God is. And pastor, sister. God provides. Amen. God provides. Godspeed. Godspeed po. Oh, bye-bye na, bye-bye. 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 Bye-bye po. Bye-bye. See you again. Bye-bye, bye-bye. Thank you po sa inyong lahat. Bye-bye, bye-bye. Hallelujah. Praise the Lord.